Ito ang kasaysayan ng ating wikang pabansa. Ngayon, tatalakayin ko ang mga taong naumunlad ang ating pabansang wika, simula ng panahon ng katutubo hanggang sa naging opisyal na wika natin ang Filipino. Wikang katutubo. Ang alibata o baybayin, ginagamit ito upang isulat ang mga sinaunang panitikan ng mga Pilipino, tulad ng mga kwentong bayan, alamat at mga kwento ng Diyos-Diyosan. 1565. Ito ang taon na nagsimula ang panahon ng Kastila. Noong 1550, ang layunin ng Espanya ay upang maitaguyod ang kanilang kapangyarihan at kontrol sa mga kolonya. Naniniwala sila na ang pagtuturo ng wikang Kastila ay magiging daan upang mas madaling mapamahalaan ang mga Pilipino. Noong 1581, ang paglalathala ng diksyonaryo ay nagpapakita ng interes ng mga prayle sa pag-aaral ng mga wikang katutubo. Noong 1850, nabuo ang isang diksyonaryo sa wikang Cebuano. Ito ay nagpapakita ng patuloy na pag-unlad at pag-aaral ng mga wikang katutubo sa Pilipinas. Noong 1898 naman, nagsimula ang panahon ng mga Amerikano. Noong 1899, binuo ang Komisyong Scorman ng mga Amerikano upang pag-aralan ang pamamahala sa Pilipinas. Isa sa kanilang rekomendasyon ay gawing English ang pangunahing wika sa edukasyon. Ito ang simula ng malawakang paggamit ng English sa bansa. Noong Marso 24, 1934, ito ay isang batas na pinagtibay ng Kongreso ng Estados Unidos na nagbigay ng kalayaan sa Pilipinas. Pagkatapos ng 10 taon pangungulkulan ng pamahalaan Commonwealth, ang batas na ito ay nagtatakda ng isang transitional na panahon kung saan ang Pilipinas ay maging isang semi-autonomous na teritoryo ng Estados Unidos. Noong February 8, 1935, ang konstitusyon ng Pilipinas ay isang pangunahing batas ng bansa. Ito ay nagtatakda ng mga karapatan at tungkulin ng mga mamamayan, pati na rin ang kapangyarihan ng pamahalaan. October 27, 1936, naniniwala siya na ang pagkakaroon ng isang karaniwang wika ay magpapalakas sa pambansang pagkakakinlanlan at matataguyod ng pagkakaisa sa mga Pilipino. Noong November 30, 1936, nagtibay ang Kongreso ng Batas Commonwealth bilang 184 na nagtatatag ng unang surian ng wikang pabansa. Ang batas na ito ay nagbigay daan sa pagkakaroon ng isang institusyon na magiging responsable sa pag-aaral at pagpili ng pabansang wika ng Pilipinas. Noong Enero 12, 1937, ang batas na ito ay nagtatatag ng surian ng wikang pabansa na may layuning pagtibayin at paunlarin ang pabansang wika ng Pilipinas. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na pagsisikap na kilalanin at paunlarin ang mga katutubong wika sa bansa. Noong November 7, 1937, naglabas ang surian ng wikang pabansa ng resolusyon na nagtatakda sa Tagalog bilang batayan ng pabansang wika ng Pilipinas. Ang desisyon na ito ay nagmarka ng isang mahalagang hakbang tungo sa pagbuo ng isang pabansang pagkakakinlanlan. Noong December 30, 1937, ilabas ng kautosang tagapagpaganap bilang 134 na nagpapatibay sa resolusyon ng surian ng wikang pabansa. Ang kautusan ito ay formal na nagtakda sa Tagalog bilang batayan ng pabansang wika. Nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagkakaisa at komunikasyon sa bansa. Noong April 1, 1940, nilabas ng kautusan tagapagganap bilang 263 na nag-uutos ng paglimpag ng mga aklat sa wikang pabansa at pagsimula ng pagtuturo dito sa lahat ng paaralan sa buong Pilipinas. Panahon ng Hapon, ang gintong panahon ng Tagalog, ay naganap noong panahon ng pananakop ng mga Hapon noong 1942 hanggang 1945. Dahil sa layunin ng mga Hapon na makuha ang simpatya ng mga Pilipino sa pamamagitan ng pagsuporta sa Tagalog bilang opisyal na wika, nais nilang patatagin ang kanilang kontrol sa bansa at ipakita ang kanilang paggalang sa kultura ng mga Pilipino. Noong Pebrero 2, 1987, ang konstitusyon ng 1987 ay nagbigay ng malaking pansin sa pagpapayaman ng wikang pabansa. Sa Section 6, itinakda ang Filipino bilang wikang pabansa na nagsisilbing pangunahing wika sa mga opisyal, lokasyon at edukasyon. Samantalang ang Section 7 ay nagtutukoy sa Filipino at English bilang mga opisyal na wika na ginagamit sa mga opisyal na dokumento at transaksyon. Noong 1987, ang kautusan bilang 15.2 ay nagpapakita ng pagkilala sa kahalagaan ng Filipino bilang wikang panturo sa lahat ng antas ng edukasyon. Noong 1996, ang CHED Memorandum bilang 59 ay nagpapakita ng pagpapalakas ng paggamit ng Filipino sa edukasyon sa pamamagitan ng pagtatakda sa siyam na unit na pangangailangan sa Filipino sa pangkalahatan
pambatang edukasyon. Noong 1997, ang proklamasyon na ito ay nag-uutos sa lahat ng sangay ng pamahalaan at paaralan na magsagawa ng aktibidad at nagtataguyod ng paggamit at pagpapahalaga sa wikang Filipino.